Mga kwento ni Fermo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miguel. Tubong Cagayan de Oro. Nasa abroad ako ngayon. Noong binata pa ako ay kabi-kabila noon ang balita sa amin patungkol sa mga kakaiba at hindi pangkaraniwang pangyayari. Lalo na sa aswang. Hanggang sa napatunayan kong totoo pa lang talaga. Nagkaroon ako ng karanasan sa katatakutan. Buong pamilya namin nakaranas nito. Baon-baon ko ang alaalang ito. Ultimong nasa abroad na ako. Naisipan kong ibahagi ito, Sir Seth. Pasensya na kung hindi maayos ang pagkakasulat ko. Kayo na po ang bahala. Nangyari ito noong taong 1997. Sa amin, sa may Cagayan de Oro. Sa liblib banda. 14 na taong gulang ako noon. Binabay ako. Hindi ko itatago gawa ng yun naman yung totoo. At ito din ang dahilan kung bakit ako nasa abroad. Nagkaroon ako ng kasintahang isang foreigner. Sa isang site kami nagkakilala. Partikular na sa may kagaya kong kasarian. Kaya itong kasintahan ko ay katulad ko din. Nagpakasal kami ng kasintahan ko at hindi ko alam kung alin sa amin ang tatay yung isang babae nun. Nesha, doon na tayo sa kwento. Sisimulan natin ang istorya sa kung paano ko talaga nakamulatan ng lahat. Maya't maya noon akong inaabisuan ng mga magulang ko na huwag magpupunta sa bahay ng pinsan ko sa gabi. Dahil may kakaibang nangyayari sa lugar. May nambabagat. Basta ayon sa sabi-sabi, aswang umano. Napakabagsik nito. Isang manananggoto magtutuba ang nabagat. Namatay yon. Hindi ko alam noon kung totoo ba yun gawa ng wala naman akong naririnig na may inaswang. Kung sabagay pag-aaral lamang ang inaatupag ko noon at panonood ng telebisyon. Dun sa bahay ng pinsan kong si Anelia. Kung hindi ako nagkakamali pinapanood ko noon Maria Mercedes. Telenovela ng mga Espanyol. Nagreklamo ako. Sabi ko malapit lang naman yung bahay ng pinsan ko . Nasa kabila lang. Siguro nasa 20 metro ang layo. Kaso nga lang ay dadaan talaga sa madilim at masukal. Ang sabi ng tatay Toto na sumunod na lamang daw. Malayo man o yung lugar kung saan may nambabagat pero malay daw namin kung umabot ang aswang sa amin banda. Pabor pa naman umano gawa ng napakabihira lamang ng mga bahay doon. Makahoy pa. Maliban na lamang doon sa may palayan. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Napapaiyak ako. Mapuputol na yung eksenang kaabang-abang sa pinapanood ko. Pero wala naman akong magawa. May kapatid ako at lalaki siya. Nasa 20 na yung edad nito at ito ang laging kasama ng tatay sa trabaho. Si Kuya Melio. Napakapayak lamang ng buhay namin. Walang pinag-iba sa mga nakatira sa lugar. Pagsasaka, pag-uuma at pagpapalay. May ilang naghahayupan pero hindi yung malakihan. Itong bahay namin ay isang palapag lang. Nakapaikot ang beranda. Ang harang good ng kawayan, may hagdan na nasa gilid lang. Yung loob ay merong silid nun. Sala at kusina na. Bali nasa beranda na yung hapagkainan namin. Naging malungkot ang mga sumunod na araw. Pero dito ko nasabaybayan ang mga tao na nagiging maingat sa bagat-bagat na yan. Napaakaaga matulog. Siyempre maaga din ang hapunan nun. Isang gabi, nagkukumahog si Kuya Milo. Pakit ng bahay. Gulat na gulat kami gawa ng nagpapahinga na kami nun. Nasa mga pasado 8:00. Si Kuya ay nasa may silong madalas tumatambay. At yun na nga parang iniwan saglit ng katinuan. Ayon sa kanya, may kalabaw umanong napapadaan sa gilid ng bahay.
Kakaiba umano ang kinikilos ng kalabaw na ito. Para umanong gagamba maglakad nun. Mabilis akong dumungaw sa may bintana. May liwanag naman pero limitado. Maliit na lampara kasi ang ilaw doon. Lamparang nasa loob ng bote. Kumuha ng itak si tatay at bumaba pero bumalik din ito kaagad gawa ng totoo daw ang sinasabi ni Kuya Melio. Kako naman nasaan banda? Lalabas sana ako noon pero hinatak naman ni Nanay Juana ang kamay ko. Ang sabi ng Tatay Toto, wala umanong lalabas ng bahay. Aswang umano yun na nagpapanggap lamang na kalabaw. Kitang-kita niya sa kung papanong maglakad ito patungo sa may likod at salungat umano ang mga paa. Kumbaga, baliktad kumpara sa karaniwang kalabaw. Hindi man ako kumbinsido sa mga ganyan pero dalawa na silang nakakita noon. Sinara ni tatay ang pintuan. Nagkumpulan kami doon sa may sala. Maya-maya lang ay may hangos. Yung tipong tunog kalabaw talaga. Minura ito ni tatay at sinabihang umalis kasi kapag hindi umalis, papatay niya umano. Pero sa kabila ng mga sinabi ng padre de pamilya, mas lumalakas lamang ang paghangos noon. Nakakaramdam ako noon ng kakaibang presensya. Parang mainit at mahirap huminga. May kakaibang amoy na parabang panis na kilikili. Napakasangsang at talagang hindi kaaya-aya. Umalis ka dito! Huwag mo kaming gambalain. Kapag hindi ka umalis, sasabuyan kita ng asin na may lana. Baka naman hindi takot yan sa asin, Toto. Mainit na tubig na lang. Sagot naman ni Nanay kay tatay. Dali-dali namang nagtungo si Kuya sa may bandang kusina. Kinuha yung thermos doon at walang ano-anong sumilip sa bintana. Nagpapalipat-lipat si Kuya ng bintana noon. Hanggang sa sinaboy niya na ang laman ng thermos. Dito ay may kakaibang ungol na parabang malaking baboy. At doon nagwika si Kuya ng, "Umalis na, tinamaan siguro. Nandito lang siya kanina sa may haligi sa gilid ng beranda." Paborito sa harap ng bahay. Di ba nga nakapalibot ang beranda? Mas malawak sa harap kumpara sa gilid at likod. Nagsilabasan kami noon. Kasabay naman ito ang pagkahulan ng mga aso doon sa isang bahay. Malayo, mga nasa kalahating ektarya ang layo. Animoy doon dumaan yung kalabaw kanina. Ayon naman sa Tatay Toto, pumasok na daw kami sa loob. Inabisuan si Kuya na wag nang matutulog sa ibaba. May lantay kasi dito. Mula ng gabing yun ay parabang hindi kami tinatantanan. Nagpapakita palagi ang kalabaw na yun. Minsan sa may liblib, minsan ay malapit lamang sa bahay. Pero madalas ay napapadaan talaga. Nakarating na ito sa bahay ng pinsan ko at nakita din yung kalabaw na yon. Kaya nga pati sila ay hindi na naglalalabas ng gabi. Ako, nakita ko na din yon. Hindi nga lang naging malinaw gawa ng hinahadlangan ako ng nanay at tatay. Nakita na rin ang mga kapitbahay. Doon banda sa palayan. Pero ayon sa pagpapaliwanag ng ibang nakatira sa lugar, normal naman daw. Baka nakawalang kalabaw lamang ito. Tapos ang may-ari ay nasa malayo nakatira. Baka iba lang daw ang pagkakakilatis namin dito. Pero sina tatay, kuya, lalo na yung sakop ng pinsan ko ay hindi talaga nagkakamali ng pagtingin doon. Ibang klaseng kalabaw at aswang talaga sa paniniwala nila. Tsaka kung hindi pa totoo yun, dapat itong kalabaw na ito na mataan na sana sa may araw, di ba? Wala Sinusubukang hanapin pero walang kalabaw na gumagala. Meron pero doon naman sa palayan. Wala din noong nawawalan ng kalabaw. Imposibleng hindi nakarating sa ibang lugar ang pangyayaring yon. Mas naging mahigpit sa akin sina nanay at tatay na para bang nakakulong na lamang ako. Mabuti at may imbak na pagkain, bigas at inabal. Nagtitiis na nga kami sa buhay nun. May nagpapahirap palalo.
Naidulog na ito sa kinauukulan. Ang problema naman ay ayaw maniwala. Tapos nung may pagkakataong pinaniwalaan kami at sinuri nila, wala naman doon ang hayop na kalabaw na ito. Animay na pagtitripan kami noon. Sabi nga ni Kuya ay dapat hindi na lamang daw niya sinabuyan ng mainit na tubig kasi nga baka napadaan lang talaga yun at dahil nasaktan namin ito, pinag-initan na kami. Mga buwan ang nakalipas, malaki ang naging epekto nito sa akin. Nakakapag-aral naman ako kaso nga limitado pa rin ang mga kinikilos ko. Idagdag pa dyan ang mga pangungutya ng kaklase ko. Nakesyo pa ka na lamang doon namin ang kwentong may kalabaw na aswang. Sabi ko naman bakit hindi nila subukang tumambay sa amin ng kahit 2 gabi lang nang malaman nila ang mga kababalaghan doon. Pero sa isang kondisyon, walang takbuhan. Hanggang sa nawala na yung kalabaw, hindi na nagpapakita. Inobserbahan muna pero hindi na bumalik. Ako noon ay nakabalik na sa panonood ng telenovela. Pero sinasamahan ako ng nanay ko. Basta naging kumpiyansa kami noon gawa ng wala na talagang nagpapakita. Siguro dahil sa nagpakabit kami ng kuryente noon. May ilaw na kasi sa labas. Itong pagpapakabit ay sa tulong na din yun ni Tio Ampoy, tatay ni Anneli. Naawa kasi sila. Itong daanan nga may ilaw na eh. Daanan patungo sa bahay nila. Pero palabas ng lugar, madilim. Maliban na lamang kapag nakarating sa may kalsada. Gawa ng magkakasnod ng bahay noon tsaka may mga poste. Isang umaga, nagkagulo sa amin. Paano ba naman kasi? May natagpo ang patay. Nakita ko yung patay na ito. Patungo kasi ako noon sa eskwelahan. Nasa tabi ng daanan lamang ito. Nakataob at naggalat talagang dugo niya. Hindi naging malinaw gawa ng nangilabot talaga ako noon. Basta ayon sa narinig ko sa mga tao, pinatay daw ng aswang. Pagka-uwi ko noon kinahapunan ay sinalubong ako ni Kuya. Pinapasundo pala ako ni Nanay. Gawa ng natatakot ang mga magulang namin noon. Lalo na yung labi na nasa tabi ng daan kumpirmadong aswang daw ang salarin. Maging ang ibang estudyante doon ay sinusundo na. May sasakyan ng ilan pero karamihan ay magbabaktas talaga. Kinagabihan ay may nagro-ronda, mga tanod. Napadaan ang mga ito sa amin. Ginalugad sa may likod. Dito daw kasi sa lugar namin madalas nagpapakita ang nilalang na yon. Sumama si Tatay Toto sa kanila. Pinigilan siya ni Nanay pero hindi din nakinig ito. Si Kuya balak sumama pero hindi pumayag si Tatay noon. Basta ang tagal dumating ni Tatay Toto. Lampas sa ating gabi na lamang at hindi pa umuwi ito. Labis-labis na kaming nag-aalala noon. Hindi na rin napapakali si Nanay. Nagpaalam si Kuya at sinabing hahanapin niya daw si Tatay pero hindi yun pinahintulutan ng Nanay Juana. Nagalit si Kuya at sinabing baka may nangyari na kay Tatay. Pero hindi pa rin pumayag ang Nanay. Nakikita ko sa kapatid ko na aalis talaga ito. Naghahanda Tapos si Nanay lamang ang binabantayan. Nagtangkil lang ng itak si Kuya Melio. Nakabunga dito sa may pintuan tapos lilipat naman sa likod. Ako sa mga sandaling ito ay kating-kati ang mga paa ko. Gusto ko ding hanapin si Tatay pero hindi dapat sabihin kasi nga alam ko naman na hindi din papayag si Nanay. At kung sakaling sabihin ko kay Kuya, malamang iiling ito at pagkatutulugin na lamang talaga ako. Kaya naman binabantayan ko din sila noon. Hanggang sa nag-aya na ang Nanay na matulog na daw. Pinatay ang ilaw sa beranda. Doon na lang may ilaw sa may bandang likuran. Nababatid ko na noon na ilang sandali lang ay sisibat ng kapatid ko na ito. Nauna akong lumabas. Gumapang lamang ako at ingat na ingat. Marahang binuksan ang pinto at isinara din kaagad noon. Tapos, nung nasa may hagdan na ako noon, marahang bumaba at sinipat ko ang likuran. Sinusuri ko din at baka nariyan ng aswang. Doon ako sa may buli nagtago. Sa pagitan ito ng mga kumpol na saging.
May upuan dito. Mahabang upuan at tambayan yun ni tatay at tiyo. Lalo na kapag nagtatagay ang dalawang yon. Hindi sila magkapatid. Bale si nanay talagang kapatid ni Tiyo Ampoy. Pero magkasundo si tatay Toto at Tiyo Ampoy. Malalakas sila uminom. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay nakita ko si Tiyo Ampoy noon. Nasa gilid ng bahay nila. Para bang nag-iingat din ito. Natatanaw ko siya kasi nga maliwanag naman sa bahay nila noon. Hanggang sa sumirit yun ng takbo patungo sa amin. Doon mismo dadaan ito sa pinagtataguan ko. Alam kong nakita ako nito mula pa sa kanila. Kaya naman nanatili na lamang ako doon. Pinagalitan ako. Bakit nasa labas ako? Pero mahina ang pagkakasabi niyang yon. Sinabi kong hahanapin ko si tatay. Na nag-aalala ako sa kanya. Ako din hahanapin ko. Si Melio sumaglit sa bahay. Kanina lang, magpapatulong daw siya. Pagagalitan naman siya ng nanay niyo kaya sinabi kong isikreto na lang. Ako din naman sumibat lang ako. Kilala mo naman yung tiya mo, parang may bagyo kapag nagalit. Bumalik ka na sa bahay niyo. Sabi ni Tiyo. Pero pagkatapos nilang magsalita ay dumating naman si Kuya. Napagalitan din ako nito. Pinapabalik ako pero sinabi kong kasama ako noon. Kako kapag hindi ako pinasama ay sisigaw ako doon. Nagkatitigan pa si Tiyo at Kuya. Walang hiya ka naman Hala, sumama ka. Tara na, Melio. May bitbit na ilaw si Tiyo. Doon ko na ito nakita nung nagsimula na kaming maglakad. Flashlight na kulay pula. Panay mura ito. Sabay tingin kay Kuya at sa akin. Sabi pa noon ay uuwi naman siguro si tatay. Pati pa umano siya manadamay noon. Kung umuwi dapat kanina pa Tiyo Base sa narinig ko sa tanod mga alas 8 daw Anong oras na po ngayon? Mag-aalas 11 na. Mabuti at hindi nakamalay si nanay nang sumibat tong si Miguel. Ako kasi sinabi ko lang na sa biranda ako matutulog San ba daw siya nagtungo? May alam ka ba? Hindi po. Nagbabaka sakali lang kung saan mapapadpad baka naroroon. Tugon ni Kuya. Ako noon ay tahimik lang. Alam ko na kapag sumabat ako ay pagagalitan lamang din ako noon. Patungo kami sa palayan. Doon banda sa ibaba ito ng bundok. Nasa bundok kasi ang bahay namin pero hindi naman ganoon kataas. Yung katamtaman lang. May malawak na patagan pa nga Malapit na sa isang nayon ang narating namin. Napakatahimik na lugar. Walang katao-tao. Kung sa bagay, malalim na gabi naman na din yon. Itong namutawis sa bibig ng Tiyo talagang ikinabahala ko ng gusto. Paano ba naman kasi? Ayon sa kanya kung nasaan daw ang lugar na may nagkakagulo, ay baka naroroon ang tatay namin. Baka pinagkakaguluhan na ito sakaling may nangyaring hindi maganda. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko nun. Hindi ako napapalagay. Nakikiramdam ako sa paligid at sinisipat ko yung kabahayan sa unahan. Sabi ko pa sa sarili ko, paano na kaya kapag may nangyari? Sana hindi na lang sumama si tatay. Sana'y nakinig ito kay Nanay Juana. Duwag naman sana yung ama namin pero bakit pa naglakas loob itong sumali sa ronda? Itong binabagtas namin, palayan na. Sa gilid ay may patubigan. Malakas ang patubigan dito. Sa unahan pa nga noon ay may malawak na tila balawa. Malalim doon at minsan na akong nakaligo sa lugar. Bali may ilog sa itaas banda nito. Tapos nilagyan ng dam para magkaroon ng supply patungo sa palayan. Nakarating kami doon sa lugar. At sa lugar na ito ay malapit sa pinangyarihan sa kung saan pinatayo magtutuba. Sabi pa ng Tiyo, sumaglit kami doon. Mabilis na sumagis sa isip ko ang nakakarimarim na sinapit ng tao. Bagamat hanggang sa narinig ko lang sa mga magulang ko pero naroroon pa rin ang agam-agam. Baka magmulto'y magtutuba. Para mas nakakatakot yung multo kaysa aswang Mayabong nakasagingan dito. May mga niyog matataas ang iba. Pero kalimitan ay mabababa lang.
Tinuro ng tiyo kung saan banda yung magtutuba na natagpo ang patay nun. Sa ibabaw daw pala ito ng puno ng mulave. Aswang nga kung ganon. Lumapit pa kami doon. May mga lusaw na kandila. May mga bulaklak pa na natuyo na lang. Yung isang labi na natagpuan sa may kalsada lang yun banda. Bali sa timog yun ang kinaroroonan namin. Magkakalapit lang pala ang mga labi kung tutusin. Hanggang sa maya-maya nun, napahawak ako kay kuya ng bumungad sa unahan ng kalabaw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dito ko pa lamang nakita ng mas malinaw. Lalo noong tamaan ito ng liwanag. Yung mga paa ay parang baliktad nga. Nakatitig nga yun sa amin. Ang mukha ay animoy galit na aso. Nakasimangot. Naroroon din ang kakaibang bigat ng lugar. Yung tipong parang naiipit ang dibdib ko nun. Maalinsangan tapos yung amoy na parang masahol pa sa panis na kilikili. Aminado naman ako noon na maging ito mga kasama ko ay nararanasan din nila ang nararanasan ko. Sa mga puntong yun ko napagtanto na kapag may ganoong presensya, merong aswang. Umaatras ang tiyo. Ako naman noon ay tinutulak ng kuya ko. Ang sabi ng tiyo Ampoy, kapag lumapit ay tumakbo na daw kami nun. Kako naman bakit aantayin lumapit? Bakit hindi na lamang talaga tumakbo habang malayo pa? Nasa mga 10 dipang distansya. Umaamag ang mga mata habang tinatamaan nyo ng flashlight. Hanggang sa naglakad ito pero paggilid ang paglalakad nun. Mantakin nyo, saan kayo nakakita ng kalabaw na naglalakad ng parang kumabig sa gilid? Hindi man lamang lumiko, ni hindi lumingon. Hanggang sa naglaho yun sa may kasagingan. Pero kasunod naman ito ang alingasngas na mga dahon ng saging na para bang may mabilis na tumatakbo. Tao! Naging tao yung tiyo oh! Kitang-kita ko! Kita ko din. Aswang nga yung kalabaw na yon. Nagpanggap lang. Huwag kayong tatakbo ha. Kasi kapag tumakbo malamang magkakahiwa-hiwalay ng tayo. Haharapin natin ang hayop na to. May baril na dala si tiyo. Nakasukbit lamang sa likuran niya. Baril pala yung nakakapako nun. Magnum ang baril na ito. Ditambor na may mahabang tubo pero manipis. Si kuya naman ay binunot ang itak na dala. Habang ako ang binunot ko, tsinelas ko noon. Sinuksok ko sa siko. Kahit papano kapag nagkatakbuhan, walang sagabal. Nakikiramdam lamang kami. Etong flashlight ay nakakahilo tingnan. Napakalikot kasi. Kung saan may alingas-ngas ay itututok doon. Alisto din ako hanggang sa may dumaan sa aming likuran. Napatalon na ko noon at napasigaw. Maging si kuya ay napatalon din. Nagpaputok ng barilang tiyo. Nagmumumura ito. Kung may balak umanong lumapit ang aswang ay huwag sa may likod. Huwag patraidor. Lalaban daw kami noon. Kaduwagan lamang ang aatake sa may likuran. Maya-maya'y nakarinig kami ng pagkakikik. Duwag ka! Magpakita ka! Magpatayan tayo! Pambihira, pakiusap naman, usog kayo ng konti. Hindi ako makagalaw eh. Hawak kayo ng hawak sa akin. Sabi mo kasi huwag kaming lalayo rito, ayan para makasigurado. Sabat ni kuya nun. Nakahawak talaga kami kay tito. Etong mukha ni kuya, sindak na sindak nun. Ang bilis ng pagdaan noon sa may likuran. Basta anino lamang ang nasipatan ko. Tangay noon ang samyo na panis na kilikili. Napaihi ako sa takot noon. Mga minuto siguro ang nakalipas. May bumungad na babae. Nasa itaas banda. Nasa taong anyo. Pero hindi klaro ang mukha gawangang nakatabon ang buhok nito. Parang white lady eh. May sapag kaputi kasi ang damit. Tinutukan ng ilaw yon tapos nakatutok din doon ang baril.
At sabi ng tiyo, yun na daw ang aswang. Pero may alingas-ngas sa paligid. Nakatayo lamang yung babae pero may tumatakbong iba. Nang ibig sabihin na hindi lang nag-iisang aswang. May sinabi ang tiyo. Sinabi niyang may isa pa pala. Yung babae, kakarating lamang siguro nito. Sabi ng tiyo ay pumabor daw kami sa maayos na daan. Maghuhudyat siya maya-maya ng pagtakbo. Iisang direksyon lamang umano ang tatakbuhin namin. Sa dulo ng palayan kung saan kalsada na dito at may mga bahay. Tumango si kuya. Napapaiyak na ako noon. Hanggang sa maya-maya pa ay biglang naglaho ang babae. Kasunod noon ang kakaibang tinig na parabang napakalaking paniki noon. Nakakapangilabot pakinggan. Nagmistula na itong igik ng biik. Hanggang sa may nahagip ang paningin ko doon sa puno ng niyog. Sabi ko ay may kakaiba sa itaas noon. Pag-angat ng ilaw, naroroon at nakakapit ang babae. Nakapatiwarik. Nawalis pa yung saya nito. Nakadungaw ang mukha at dito ko nasilayan ang itsura niya. Napakalaki ng bibig niya. Yung tenga, parang sa baboy. Ang sabi ng tiyo ay dalian daw namin doon sa maayos na daan. Umatras kami noon. Panay naman akong sipat sa likod gawa ng baka madulas pa at mahulog doon sa lawa. Nung nasa may daanan na nagwika ang tiyo na takbo, sumunod kaagad kami noon. Hindi na ako dumaan sa may daanan talaga. Doon ako sa may tuyong palayan. Nasa kabila si kuya. Hindi talaga biro ang nasa ganong sitwasyon. Maya-maya ay sumigaw si kuya noon. Pagkalingon ko sa kanya ay may nakaharang sa harapan niya. Lalaking nakabrief. Napakaitim. Para bang baliw si kuya. Hataw ng hataw sa itak pero hindi naman lumalapit sa nilalang. Yun bang minawasiwas niya yung patalim? Nagdakot ako ng tuyong putik at binato ko pero hindi ito lumingon. Pinaputukan ito ng tiyo. Tapos ay hinila ni tiyo ang kapatid ko patungo mismo sa kinaroroonan ko. Hindi magkamayaw sa pagsisisigaw ang tiyuhin. Napansin kong gumagapang ng mabilis yung isa, yung babae. Nakakapangilabot ang mga kinikilos. Gapang lang pero napakaliksi. Sumabay ako kila tiyo ng pagtakbo. Pero may kung anong bumangga at nawalan ng balanse si tiyo. Natumba ito. Yung lalaki ay binangga si tiyo. Nagwala si kuya. Sinunggaban yung nilalang. Ako noon tumapang bigla. Tumulong ako kay kuya. Hindi ko namalayan na itong isang aswang ay nasa likod ko na pala. Bago pa makaabiso ang tiyo ay hinablot na ako nito. Pagkatapos akong hablutin, initsa niya ako na para bang batang paslit noon. Nagpaputok ulit ang tiyo pero hindi man lamang natinag ang mga ito. Hanggang sa nabulabog na doon banda sa may kalsada. May mga tao nang nagsilabasan ng bahay. Humingi ng tulong si tiyo. Sigaw pa nito ay inaaswang kami noon. May mga nagsitakbuhan palapit sa amin. Doon na nagpulasan ng mga aswang. Naglaho na lamang sila bigla. Nakahiga ako noon sa lupa. Hindi ako makatayo. Masakit at may bali sa balikat ko. Tinulungan kami ng mga kalalakihan noon. Inalalayan patungo sa may kalsada. Sabi ng tiyo sa kanila ay binagat daw kami noon ng aswang. May nagsalitang babae. Ba't daw kasi kami gumagala sa ganong oras? Kita na nga umanong napaka-agresibo ng mga nilalang kung saan-saan pa kami nagpupunta. Kakilala namin ng mga tumulong. Itong kalsada kasing ito ay yung andaanan talaga namin lalo na kapag patungong bayan. Inuwi ako sa bahay, pinagtulungang buhatin. Na makita ni nanay ang kalagayan namin ay para bang mahihimatay yon. Naririnig ko naman noon mula sa bayang sigaw ng asawa ni tiyo. Pinapagalitan ng asawa.
Pero hanggang doon lang, gawa ng ilang mga sandali. Dumating si Tio sa bahay namin. May mga gamot sa sugat ito na dala. Sumama pa yung misis niya na mugto ang mga mata. Naroroon din yung anak nilang babae, yung pinsan ko. Dadalhin sana ako sa ospital pero sabi ng Tio ay madadala lang daw sa hilot. Nabilwa lang umano ang bandang balikat ko. Naipit ang ugat. Umalis ang Tio at pinuntahan ang mangiirot sa amin. Habang nangyayari naman ito ay ginagamot nila Nanay at Tia Ronsita ang mga gasugat na tinamo namin nun. May kalmot mula sa aswang si Kuya, sa may pisngi. Tapos ako dito sa likod ng balakang ko, sa ibabaw ng puwetan. Mas marami ang galos. Namumutla si Nanay. Pinapakalma naman ito ni Anela. May mga taong nakabungad sa amin, yung mga naghatid. Ang sabi pa, hahanapin daw nila ang mga aswang. Maya-maya'y nawala ang mga tao. Madaling araw na nun. Hindi pa rin dumadating si Tatay. Sabi ko kay Nani noon na umalis kami gawa ng balak naming hanapin si Tatay noon. O ano, kung nakinig kayo sa akin hindi niyo yan sasapitin. Maraming mga kasama yung tatay nyo. Malamang nakikipag-inuman lang yun sa mga tanod. Parang hindi nyo kilala yun eh. Hindi na lang ako kumibo nun. May punto naman si Nanay pero mukhang hindi yata tumutugma sa mga sandaling yun ang mga sinasabi niya. Hindi gagawin ni Tatay ang maglasing na lang kahit may kinakaharap na problema. Wala sa mga sugat ko at pilay ang atensyon ko, kundi doon kay Tatay talaga. Maya-may dumating si Tio. Kasama niyang albularyong si Mang Panto. Para bang gulat na gulat ang muka. Mabuti daw at hindi kami nadali ng mga aswang noon. Yung mga naghahanap daw sa aswang ay naroroon sa pinangyarihan kung saan kami kamuntikang mapatay, kasama ang mga tanod. Mabilis akong nagtanong sa kung naroroon din ba si Tatay kasi nga kasama siya ng mga tanod noon. Hindi ko alam, may nakapagsabi lang. Mamaya malalaman niyo naman yan lalo na kapag nalaman ng tatay niyo na kayo pala yung nabagat doon. Uwi yun. Hinilot ako. Napakasakit. Maya-maya dumating si Tatay. Umiiyak at nagmamadali siya sa pag-uwi nun. Lalo na't kami daw ang hinamak ng aswang. Napayakap ako kay Tatay kahit sobrang sakit ng balikat ko. Sabi ko'y hinanap kasi namin siya tapos kasama pa si Tio. Ano bang nakain niyo? Nako, wala ba kayong tiwala? Napakarami namin eh. Ikaw Ampoy, hindi mo man lang pinigilan. Sumama ka pa. Hindi biro yung kalagayan ng pamilya mo dito. Nag-aalala ng gusto sa'yo. Ako nga nag-aalala din eh. Wala na nangyari na. Ang pag-isipan na lang natin ay sa kung paano mapatay ang mga hayop na yan. Dalawa sila. Babae at lalaki. Una, kalabaw lang yung nagpakita tapos yun. Naging aswang. Sumabat naman ang albularyo sa mga puntong yon. Tutulong daw siya sa pagtugis. Ang babagsik na mga aswang ni hindi man lang inalintana na may maraming tao sa lugar. Matapos akong mahilot ay umalis ang albularyo. Umaga na nang bumalik. Napakaraming mga kasama. Mga tanod, may kalalakihan din. Doon nagpulong sa bahay namin sa kung anong gagawin. Ayon sa albularyo ay babalikan daw kami ng mga aswang kaya minabuti niyang patambayan daw ng maraming tao ang tahanan namin. At habang nangyayari naman ito ay tutubisin ng aswang. Sabi ni Tatay ay sasama pa rin siya pero wag na daw kaming susunod doon. Tumango kami ni Kuya. Hindi naman nagsalita si Nanay. Para bang desperado na rin ito. Maging ang asawa ni Tio ay walang palagyo ng magmungkahi ang Tio na sasama din. Mga nasa 30 ata ang dami nila. Naroroon sa beranda ang ilan pero kalimitan ay nasa may likod. Sa may mahabang upuan doon na tambayan nila Tatay at Tio. Nagiinuman pa nga ng tubanon. Ayon sa narinig ko noon, hapon daw sila kikilos. Iikuti ng buong lugar. Hihimukin ng ibang tao na nakatira na makiisa na rin. Bali dito Sir Seth. Hindi na kami nakasama sa pagroronda. Kami ni Kuya. Ayon kay Tatay, nung umalis sila ay nagbukod-bukod daw sa tig-5 kada grupo. May naiwan sa bahay, 5 din.
Si tatay at tiyo ang kasama ng albularyo. May isang biyasa din roon na taga-ibang nayon na kisali na rin pero nasa ibang grupo yon. Basta ayon sa tatay ko ay binalikan nilang lugar kung saan kami binagat. Doon na pag-alaman ng albularyo na daanan talaga ng mga aswang. Buong magdamag naglibot hanggang sa nagpakita daw yung aswang. Doon banda sa may gubat. Napakalayo at ang nakaakto, yun pang isang grupo na may kasama ding albularyo. Napakatinik ko man ng albularyo yun gawa ng siya yung nakatunton. Kaagad nagbigay abiso na dalhin ng ibang kasamaan sa lugar. Dali-daling nagtungo sila tatay nung malaman ng mensahe. 2 aswang kontra sa sangkatutak ng mga tao. Kabi-kabilang ilaw, nataranta ang mga nilalang. Sinubukang tumakas pero dahil nga sa napapalibutan na ay nagwala ang mga yon. Lumaban. Nakakapanglaban naman pero dahil sa dami, nadadali din ang mga ito sa pagtaga ng itak. Matagal umano ang pagbubunong yon. Hindi din kasi makalapit ang iba. Maliban na lamang kay Mang Panto at doon sa isang albularyo. Hanggang sa napahina ang nilalang gawa ng may siga doon at pinaglagyan ng lanang himag. Nag-anyong tao umano ito. At nakilala nila. Taga doon lamang daw ito sa tabi ng kalsada. May anak pang 2 yon na malalaki na. Nung nakilala na ay mabilis na nagmungkahi si Mang Panto na puntahan ang bahay gawa ng ang 2 anak ay aswang din. Bagamat kakilala lamang ang mga aswang, pero hindi pinalampas ng mga tao. May isa pagkamasungit din kasi umano yung mga ito at pangit talagang ugali nun. Tsaka nakapatay na nang tatalo ng kapitbahay. Pinagtulong ang tagain yon. Kinarne daw ayon kay tatay. Ultimo nga sila tatay ay nakisali na rin. Napatay, sinunog ang mga labi. Pero itong mga anak ay wala doon sa bahay. Klarong-klaro kasi nga nagkalat ang kagamitan. Hinagilap yun kasi nga kapag hindi nahuli magiging katulad sa mga magulang na delikado talaga. Marami ang nagboluntaryo sa paghahanap. Inabot na ng umaga pero wala. Hindi natagpuan. Nagbigay abiso na sa iba't ibang nayon na kapag nagpakita, patayin at huwag kaawaan. Mula noon ay wala ng mga kaganapang kababalagan sa lugar. Ako ay naging kampante at masaya. Yung mga kaklase ko na nanukso, hindi ko na narinig ng nukso pa. Alam nila yung totoo Na-ospital si kuya. May lason pala yung kalmot ng aswang. Hindi nagamot ng albularyo pero gumaling siya sa ospital. Ang masasabi ko lang ay may mga aswang na nangtatalo ng kapitbahay. Itong kwentong ito na patunay. Biro nyo, araw-araw akong napapadaan sa tahanan ng mga yon. Aswang pala yung nakatira. At ito ang mga salarin doon sa mga namatay. Ibang klase. Parang may sa pagkamangkukulam. Isipin nyo, kayang-kaya nilang magposturang isang hayop. Lalong-lalo na ang maging isang kalabaw.